Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Makalipas ang ilang buwan mula nang muling magtagpo sina Liam at Mira, unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan at bumukas ang bagong pintuan ng pag-asa. Ang dating tahimik at munting flower shop ay ngayon naging isang maliit na oasis sa gitna ng bayan, puno ng halakhakan, amoy ng sariwang bulaklak at mga kwento ng pag-ibig. Halos araw-araw ay may tumatangkilik sa Liam and Mira's garden, hindi lamang para bumili ng mga bulaklak kundi para maramdaman ang katahimikan at inspirasyong dulot ng dalawang taong piniling magmahal sa kabila ng lahat. Ngunit tulad ng lahat ng kwento, may huling pagsubok pa rin kailangang harapin. Isang hating gabi ng Disyembre, habang naglalakad sa baybayin sina Liam at Mira, dama ang malamig na simoy ng hangin, tila may gustong bitawan si Liam ngunit pilit kinikimkim. Tahimik lamang silang magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang mga alon na dumuduyan sa dalampasigan. Napansin ni Mira ang malalim na buntong hininga ni Liam. Liam, wika niya, marahan ngunit mariin, may bumabagabag ba sa'yo? Sandaling tumigil sa paglalakad si Liam. Tumingin siya sa malayo, sa kadahan-dahang binitiwan ang salita. May mga board member ng Rivas Corporation ginagamit ang pagkawala ko noon bilang dahilan para tanggalin ako bilang tagapagmana, anya, mababa ang tinig. Natahimik si Mira. Hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng katotohanan. Gusto nilang ipasa sa ibang kamag-anak ang pamumuno. Iniisip nila na dahil tumalikod ako noon sa pangalan ko, wala na akong karapatang bumalik. Ngunit bumalik ka, sagot ni Mira habang mariing hinawakan ang kamay ni Liam. At bumalik ka hindi para sa pangalan o yaman, kundi para sa responsibilidad, sa katotohanan at para sa pagmamahal. Ngumiti si Liam. Bahagyang napawi ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat na nandyan ka, Mira. Hindi mo kailangang harapin to mag-isa, sagot ni Mira. Sa bawat laban mo, kasama mo ako. 2 linggo makalipas, sa malawak na silid-pulong ng Rivas Corporation, nagtipon ang mga miyembro ng pamilya, mga investor, abogado, at ilang board members. Naroon rin ang media, bagamat pinanatiling kontrolado ang access. Dumating si Liam ng buong dangal. Hindi siya ang lalaking dating laging nagkukubli sa anino ng kanyang apelyido. Ngayon ay nakatayo siyang tuwid, seryoso, at mapagpakumbaba, ngunit may tapang sa bawat kilos. Sa tabi niya, tahimik ngunit matatag na nakaupo si Mira, na ngayon ay hindi na lamang isang simpleng flower shop girl sa mata ng marami, kundi isang babaeng may sariling paninindigan at dangal. Mr. Rivas, panimula ng isa sa senior board members, ikinalulungkot naming sabihin ito, ngunit base sa mga tala, hindi ka naging bahagi ng operasyon ng kumpanya sa loob ng halos 2 taon. Ang mga desisyong ginawa mo, pagtakas, pagkawala, hindi pagsagot sa mga sulat, lahat ito ay ikinababahala ng shareholders. Tumayo si Liam. Hindi nagmamadali. Hindi nagagalit. Tanging katahimikan ang naging sandata niya. Hindi ko ikinakaila ang mga desisyon ko noon, panimula niya. Oo, tumalikod ako. Ngunit hindi dahil sa kahinaan, tumalikod ako para hanapin kung sino ako, malayo sa pangalan nating Rivas, at malayo sa mga impluwensyang pumipilit sa akin maging ibang tao. Ngunit ngayon, bumalik ako. At dala ko hindi lang ang pangalan ko, kundi ang mas malawak na pananaw at paninindigang kailan hindi ko nakuha habang nakakulong ako sa mundo ninyo. Hinugot ni Liam mula sa maleta ang isang makapal na folder. Narito ang plano kong pagbabagong estratehiya para sa Rivas Corporation. Isang plano na hindi lang magpapatatag sa kumpanya, kundi magbabalik sa sentro ng ating adhikain, ang serbisyong may malasakit, ang negosyo na may puso. Binasahan niya ang mga board ng kanyang Green and Ethical Business Transition Proposal, isang plano para gawing sustainable at socially responsible ang operasyon ng kumpanya. Nakita sa mga mata ng ilan ang pagkamangha. Hindi ko layong kontrolin ang kumpanya. Layunin kong ipaglaban ito, hindi lang para sa mga investor, kundi para sa mga empleyado at sa kinabukasan ng pamilyang ito.
Tahimik ang silid matapos magsalita si Liam. Wala ni isa mang umangal. Sa halip, isa-isang tumango ang mga miyembro at ilang minuto ang lumipas, formal nang inanunsyo ang boto ng board. Nagwagi si Liam. Sa gabi ring iyon, sa likod ng Liam and Mira's garden naganap ang isang payak, ngunit makabuluhang pagtitipon. Ipinagdiwang ng buong bayan hindi lang ang tagumpay ni Liam, kundi ang bagong yugto ng kanyang buhay kasama si Mira. May bandang tumutugtog ng soft acoustic, may mga hanging lanterns, at ang paligid ay napuno ng mga sunflower, peonies, at mga rosas na paborito ni Mira. Masaya ang lahat. Masaya rin si Liam, ngunit higit pa roon payapa siya. Sa gitna ng gabi, habang nasa entablado si Liam para sa isang simpleng pasasalamat, kinuha niya ang mikropono at lumapit kay Mira. Sa lahat ng pinagdaanan natin, panimula niya, isa lang ang natutunan ko, ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa laki ng mansyon, sa dami ng yaman o sa kilalang pangalan. Humugot siya ng maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang tunay na yaman ay ang taong nananatili sa'yo, kahit wala kang maipagmamalaki. Kagaya mo, Mira. Lumuhod si Liam sa harap ng lahat. Hindi ko na palalagpasin pa ang pagkakataong ito. Hindi na ako muling mawawala. Mira, maaari bang ikaw ang maging tahanan ko habang buhay? Napatakip ng bibig si Mira, namumungay ang mata sa luha. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa, ngunit isang bagay lang ang sigurado, hindi na kailanman tatalikod sa pagmamahal na ito. Oo, Liam. Oo, sagot niya habang niyayakap ang binata. Makalipas ang ilang buwan, simpleng kasalan ang idinaos sa loob mismo ng kanilang hardin. Imbes na ingranding okasyon sa hotel, pinili nilang ipagdiwang ito kasama ang mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Habang binibigkas ang kanilang mga sumpaan, natanaw ni Mira ang matandang babaeng dati niyang tinutulungan sa plaza, ngumingiti mula sa gilid habang hawak ang isang palumpo ng Daisy. Mula sa isang runaway na bilyonaryo at isang babaeng may simpleng pangarap, ngayon ay mag-asawang sabay humaharap sa bukas. Wala na ang takot. Wala na ang tanong. Sa likod ng mga pagsubok, sikreto, at mga desisyong minsang tinakwil ng lipunan, nahanap nila ang isa't isa. Hindi bilang tagapagmana at tindera ng bulaklak, kundi bilang dalawang kaluluwang piniling magmahal sa tamang paraan, sa tamang panahon at sa tamang dahilan. At sa dulo ng lahat, habang sumasayaw sila sa ilalim ng buwan, tanging isang bulong ang narinig sa pagitan nila. Ito ang ating simula. Hindi na tayo kailanman maghihiwalay. Ang kwento ni Mira at Liam ay patunay na kahit gaano pa kalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang mundo, kayang pagtagpuin ng tunay na pag-ibig ang mga pusong nagmamahalan. Sa bawat araw na magkasama sila, nagsisimula ang isang buhay na puno ng pag-asa, pangarap at walang katapusang pag-ibig. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.